and amen. So, please open your Bible sa Acts chapter 4. Acts chapter 4, so ang title po ng lesson natin for tonight is Power in Prayer. Lahat po tayo ay convinced na hindi lang po tayo for the sake lang na manalangin, for the sake lang na maka-attend sa prayer meeting, for the sake lang na mag-lead tayo ng prayer. Alam po natin na ang bawat panalangin po natin ay dapat meron niyang kapangyarihan para ito ay masagot ng Panginoon. Ang background po ng lesson natin for tonight ay merong ginawang himala si Peter and John, at itong mga religious leaders na ito ay hindi nila kayang i-deny yung miracle na nakita nila. So ang balak nilang gawin ay sinubukan nilang itago. Nagkaroon sila ng mandato na wag na silang mag-preach tungkol sa isang buhay na Kristo, at ito po ang dahilan kung bakit sila nanalangin sa Acts chapter 4 and verse 31. And when they had prayed, the place were shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they speak the word of God with boldness. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. So, meron silang naging sitwasyon. Meron silang naging problema kung bakit po sila nanalangin. Ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ay hinahadlangan. Ang mga Kristiyano ay pinagbabantaan, at ito po ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng taimtim na pananalangin. Panahon natin ngayon, maraming kulto na parabang wildfire kung kumalat. Mga corruption na seemingly hindi na masolusyonan. Mga discrimination na it comes in different shapes and sizes. Divorcements, homosexuality, drug epidemic na usually kakalungkot man eh, nire-recycle lang. Mga taong nalululong sa alak, mga kabataang maagang nag-aasawa, maagang nanganganak, mga anak na basto sa mga magulang, mga taong hindi lubusang kilalang maigi ang Panginoong Hesus. Naway, mga kapatid, ang lesson po natin sa gabing ito ay matulungan tayo ng Panginoon paunti-unti, dahan-dahan, para maipakalat po natin ang Ebanghelyo. Salamat sa Panginoon, salamat sa ating mga masisipag na area leaders, salamat po sa nasimulan nating outreach. Kaya kung mapapansin nyo po, yung outreach natin ay parang isang tawag doon, mission house. Kasi we are looking forward na sa mga lugar na yan ay magkakaroon po tayo ng simbahan. Dahil po sa dami ng ating mga gawain, mas dapat marami rin po tayong panahon na manalangin. Panalangin na may bigat, may tibay, at mayroong kapangyarihan. Power in prayer. Hindi po ito yung malakas lang ang boses mo sa pananalangin. Hindi ito yung galing natin na magsalita sa pananalangin. Hindi ito yung husay natin sa pag-lead ng prayer. Hindi po yung talino ng ating pananalangin. Hindi po sa pamamaraan, hindi po sa hindi po sa method ng pananalangin natin, kung hindi pananalangin po na mayroong kapangyarihan. And when they had prayed, the place were shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Sa tindi po ng panalangin nila, the place was shaken. Similar sa nangyari sa Acts chapter 2. May kamangha-manghang nangyari sa kanila. Such power that it literally shook the place. Amen, with an earthquake. How to have power in our prayer? Paano magiging effective ang ating pananalangin? Number 1, the confidence of mighty prayer. Acts chapter 4 and verse 22,
And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, thou art God, which has made heaven and earth and the sea and all that in them is. Ano po ang makikita natin sa verse 24? Number 1, they saw God as creator of all things. Diyos na soberano, Diyos na dakila. Hindi sila natakop sa panganib na nararanasan nila kasi alam nila ang Panginoon ay Diyos, siya ang lumikha ng lahat, nasa kamay niya ang lahat, siya ang may hawak, siya ang may kontrol. Merong tao, merong bagay na nagkokos ng problema natin. Mga kapatid, tignan natin ang tagalikha, wag yung nilikha. Sa Panginoon tayo mag-focus, hindi sa anumang bagay. Hindi sila itong mga apostles ito, hindi sila naka-focus sa sitwasyon nila. Tinitingnan nila ang Diyos na may hawak ng sitwasyon. Number 2, they saw God as the controller of all things. Acts 4 and verse 24. And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, thou art God, which has made heaven and earth and the sea and all that in them is, who by the mouth of thy servant David had said, Why did the heathen rage and the people imagine vain things? The kings of the earth stood up, and rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel were gathered together, for to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. So mga kapatid, ang nangyari po dyan ay, ang mga apostol ay may isang mahirap na sitwasyon. Pero naaalala nila yung madilim nilang naranasan. Yung kanilang pag-asa, yung kanilang mithiin, yung kanilang pangarap ay ipinako sa krus. Yung panahon na ang Panginoong Hesukristo ay nililitis na sa korte ni Herod, ni Pontius Pilate. At nung napako ang Panginoong Hesus, later on, na-realize nila ang lahat ng nangyaring ito ay plano po ng Diyos, hindi po aksidente. For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Bago pa mangyari ang nangyari sa Panginoong Hesus, ito ay tapos na sa mata ng Diyos. Stand still and let God move. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Pag dumating sa panahon na tayo ay tumitiklop sa mga pinagdadaanan natin, maaaring sinasabi natin, siguro pinabayaan ako ng Diyos. Siguro hindi totoo ang Biblia. Siguro talagang hindi na ako aahon sa problema ko. Mga kapatid, walang makakalagpas sa paningin ng Diyos. Lahat ng nangyayaring sa sitwasyon natin ay nakikita niya noon pa lang. Lahat ng bagay ay kontrolado niya. God is in control. Amen? Ang sabi nga ni Corrie ten Boom, there is no panic in heaven. God has no problems, only plans. There is no panic in heaven. God has no plans. God has no problems, only plans. The Holy Trinity never meets in an emergency session. Hindi sila teka, parang hindi ito yung naisip natin, hindi na pagplanuhan natin ng mga kapatid. Walang emergency meeting doon. Lahat po ng nangyayari mga kapatid, ito ay planado ng Diyos. Meron po siyang purpose, meron po siyang layunin. Alam po ng Diyos ang lahat ng mangyayari. Ano pa? They saw God as the conqueror of all things. Ano po ang sinabi sa Psalms 2? Ilang daang taon bago pa ipanganak ang Panginoong Hesus ilang taon bago ipanganak ang Panginoong Hesus para mapako sa krus. Ano sabi sa Psalm 2 and verse 6? Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. Ang sinasabi lang po dyan mga kapatid,
ang Panginoong Hesus ay maghahari, mamumuno, mananaig. Sin cannot win, that faith cannot fail, and that God is our conquering God. May isang bata na nagbabasa na ng libro. Ano siya murder mystery. Habang binabasa niya to, nakita niya kung gaano kasama yung plano ng kontabida. So, syempre, bilang isang mahilig magbasa ng libro, alam mo yung ramdam mo yung emosyon ng sitwasyon ng libro. Pagka binabasa mo talaga siya, usually pagka maano ang imagination mo, ramdam mo pagka yung binabasa mo talagang medyo may suspense, may bigat. So, itong batang to, nakita niya kung gaano kagaling yung kaaway, kung gaano kagaling magplano. Kaya habang binabasa niya yun, kinakabahan siya kasi feeling niya, yung bida matatalo. Kaya ang ginawa ng bata, pumunta siya sa last chapter, binasa niya yung dulo, at nakita niya na yung bida nagtagumpay sa huli. So yung bata ngayon, nung nabasa niya yun, inuulit niya yung libro. Habang binabasa niya na yung libro, hindi na siya kinakabahan kasi alam na niya yung ending. Mga kapatid, bilang isang Kristiyano, alam na po natin ang dulo. Alam natin ang mangyayari balang araw. Hindi tayo mananatiling takot kung ano man ang dinadanas natin ngayon. Kasi alam na po natin ang tawag dito, alam na natin yung ending story. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Mga kapatid, meron po tayong happy ending sa Panginoon. Amen po ba? Instead na tayo ay nalulugmok, nagmumukmok, magbigay tayo ng papuri sa Panginoon sa mga sitwasyon po natin. Dapat tayong manalangin ng may confidence tulad ng kung paano nananalangin ang mga apostol. Overall po na makikita natin sa 3 pointers na to, the sovereignty of God. So that is point number 1, the confidence of mighty prayer. Kung bakit sila merong confidence sa kanilang pananalangin. Number 2, the commitment of mighty prayer. So, hindi lang meron silang confidence, meron din silang commitment sa pananalangin. Acts chapter 4 and verse 29, and now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness that they may speak thy word. So, ang ibig sabihin po dyan ng servants ay bondslave. So, kung i-rephrase mo natin yung verse ay, Lord, grant to your slaves, your bondslaves, that they may speak your word with boldness. Kaya po, mga kapatid, hindi nasasagot ang panalangin natin dahil hindi po tayo committed sa Panginoon. Most likely, ginagamit lang natin ang Panginoon para sa pangsarili nating interest. Mga kapatid, hindi po lahat ng tamang panalangin ay tama sa Panginoon. Isaiah 55 verse 8 and 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Alam na alam po natin itong verse na to, pero alam mga kapatid, para mangyari sa atin ang verse 8 and 9, basahin po natin yung verse 6 and 7. Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Amen po ba? Ang sarap pakinggan ng verse na yan. Para maging committed tayo sa Panginoon, may mga bagay tayong dapat i-forsake. Do you want God to answer your prayers? Then let's submit ourselves, commit ourselves to Him totally as Lord. Kasi mga kapatid, bakit sasagutin ng Panginoon ang panalangin natin kung yung sagot sa panalangin natin ay hindi naman para sa Kanya? Bakit niya sasagutin ng panalangin natin kung ito ay para lang sa sarili nating interest? If I regard iniquity in my heart,
the Lord will not hear me. So how should we commit to God? Number one, the commitment to express God's word. Mga kapatid, answered prayer is not for rebels. Acts chapter 4 and verse 29, And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness that they may speak thy word. Mga kapatid, ito po ba ang nais natin? Ikalat, ipangaral ang ebanghelyo? Tignan po ninyo ang pagbabahagi ng ebanghelyo ang nagpapahamak sa kanila. Pero ang panalangin nila sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo kami ng tapang para mas maibahagi pa namin ang ebanghelyo. Hindi po sila nanalangin na, Panginoon, ingatan mo kami. Mga kapatid, wala pong masama sa prayer na yon. Na kung tayo man ay nagre-request sa Panginoon na Panginoon, kami ay inyong gabayan, kami ay iyong ingatan. Mga kapatid, wala po tayong sinasabi na mali ang ganong pananalangin. Pero mga kapatid, tingnan nyo, analysan po natin yung verse. Panginoon, nanganganib po kami sa pagbahagi ng ebanghelyo. Mas bigyan mo pa kami ng tapang para mas magbahagi ng inyong salita. They want to express God's word. Is that the desire of your heart? To spread the gospel of Jesus Christ? To obey the Great Commission? Sabi diyan, grant Lord with all boldness that they may speak thy word. Meron silang desire. Kung sabihin na natin sila ay gigil sa kanilang nakita, sa kanilang nasaksihan. Hindi sila kayang pigilan na, Panginoon, tulungan mo kami na mas magkaroon pa kami ng tapang para ay bahagi namin ng inyong salita. Take note mga kapatid, sila na po ay pinagbabawalan. Pero ang panalangin nila ay bigyan mo pa kami ng tapang para kami ay magbahagi ng inyong salita. Ano pa? The commitment to extend God's hand. Acts 4 and verse 30, By stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child, Jesus. By stretching forth thine hand to heal. Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Ano pong ibig sabihin ng stretch forth thine hand kung ang Panginoon ay, kung ang Panginoon ay nasa langit na? Mga kapatid, ang mga kamay natin ay kamay ng Panginoon. Ang mga paa natin ay paa ng Panginoon. Kung i-rephrase po natin yung panalangin nila, Panginoon, ang kamay namin ay iyong kamay at gamitin mo ito para sa iyong layunin as if physically buhay ang Panginoong Jesus. Tingnan niyo po kung paano tingnan niyo kung paano sinagot ng Panginoon yung kanilang panalangin. Acts 5 and verse 12. And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch. And by the hands of the apostles. Mga kapatid, ang pinapahiwatig lang po nito, tayo po ang katawan ni Kristo. Gusto niyang manahan sa atin para makita ang pagka-Diyos niya sa buhay natin. Available po ba tayo sa Panginoon? Willing po ba tayong magpagamit kung nasan man tayo? School, workplace, neighborhood, kahit nasan man po tayo, pwede po tayong gamitin ng Panginoon. Available po ba ang kamay natin para sa Panginoon? Available po ba ang paa natin para sa Panginoon? Available po ba ang buhay natin para sa Panginoon? May isang cathedral sa Europe na talagang nabiktima ng sobrang tindi ng pagbobomba ng World War II. So yung mga tao ay nagtulong-tulong para ibuo yung cathedral na yon. So at merong isang statue of Christ na nakatayo, na nakalagay doon sa ilalim ay, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yung rebulto ni Kristo ay wasak na wasak. So ang ginawa ng mga tao ay hinanap nila yung mga parte ng katawan ng rebulto at sinubukan nilang buuin. Noong mabuo nila yung rebulto, hindi nila mahanap yung kamay. Kahit anong hanap sigurong gawin nila, hindi na nila mahanap kasi probably talagang nadurog na yung kamay ng rebulto.
At may isang lalaki na nakaisip ng idea na nilagay niya doon sa ilalim ng statwa. Alam niyo, nakalagay doon sa ilalim ng statwa, He has no hands but our hands. Mga kapatid, we are the body of Christ. Tayo po ang kamay ng Panginoon. Tayo po ang katawan ng Diyos para maibahagi natin ang ebanghelyo, ang mabuting ebanghelyo. Ano pa? The commitment to exalt God's Son by stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. Hindi po sa pangalan ng kung sino man, sa pangalan lang ng Panginoong Jesus. That name stands for character and person. Pag nakapangyari or pagka natapos ang isang bagay, naging successful mga kapatid, obviously, Panginoong Hesus po ang may gawa niyan at sa Kanya lang po ang kaluwalhatian. May mga verses po na nagsasabi na tayo ay nananalangin sa Kanyang pangalan. So for the lack of time, magbibigyan na po ako ng isang passage sa John chapter 14, verses 13 to 14. And whatsoever ye shall ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it. So isa po yun sa mga verses na kung saan nananalangin tayo sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay hindi lang po ito ginagamit for the sake na mag-closing, yung closing remarks ng pananalangin natin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, may mga times na ang pananalangin natin ay selfish. Mga panalangin natin ay basta-basta na lang tayong nananalangin. Hindi man ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. James 4 and verse 3. Kaya may mga panalangin tayong hindi sinasagot dahil para lang sa pang-interest natin. Ang Panginoon ay hindi isang parang, sige, next slide. Ang Panginoon ay hindi parang isang bellhop. Usually yun yung nakikita sa hotel na mag-aakit baba sa floors para madala yung kailangan at gusto natin. Hindi po siya si Santa Claus na may list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Ang Panginoon ay hindi po siya parang isang grocery clerk na babalikan tayo kung available ba sa kanila yung nasa shopping list natin. Mga kapatid, many of us need to understand what prayer is. Prayer is a means of bringing the power of heaven into our lives. Prayer is a means of bringing the power of heaven into our lives. Kapag interesado tayong ipahayag ang salita ng Diyos, kapag interesado tayong ipagamit ang kamay natin sa iba, at kapag interesado tayong dakilain ang anak ng Diyos at luwalhatian ng Panginoong Hesus, makikita natin na sinasagot na ang ating panalangin. May isang babae sa Miami. I'm not sure kung siya ay agnostic or atheist or kung ano man siya. Siya ay nagsulat sa isang newspaper company na ang pangalan ay Miami Herald. May isang insidente na nangyari sa kanyang bahay kasi meron kasing bagyo mga panahong to. Ang sabi niya ay, di ako naniniwala sa Diyos. Di ako naniniwala sa feeling ko yan ay isang pamahiin. Pero meron akong sitwasyon. Nagbabaka sakali ako na pag ako nanalangin ay sasagutin ng Diyos ang panalangin ko. Kaya nanalangin itong babaeng to na nanalangin sa Panginoon, ingatan mo ang bahay ko. Mga kapatid, hindi sinagot ang panalangin niya. Wasak na wasak yung bahay ng babaeng ito. At yun nga, habang sinusulat niya ito sa newspaper company, ang tanong siya, ano ang masasabi nyo sa naranasan ko? Karamihan sa mga tao naniniwala sa Diyos, naniniwala sa panalangin, pero ako hindi.
Ang sabi nung editor nung newspaper ay, Madam, ako rin po ay walang masyadong alam sa pananalangin. Pero siguro busy ang Diyos na sagutin ang panalangin ng mga regular customers niya. So, mga kapatid, ang ano lang doon, ang gusto lang pong iparating nung ano na yon, ng verse na yon, ay ng kwento na yon ay hindi naman po dahil siya ay unsaved ay hindi na siya papakinggan ng Panginoon. Kasi may mga kwento naman tayo sa Bible na alam natin na sinagot ng Panginoon yung panalangin ni Cornelius. So, ano lang po ang gustong iparating ng kwento na yung mga kapatid? Are we committed sa Panginoon? Tayo ba ay nananalangin lang pag meron tayong kailangan? Tayo ba ay nananalangin lang na para bang ang Panginoon ay ginagawa lang nating spare tire? There is the confidence of powerful prayer, of mighty prayer, if we are committed to Him. That confidence sees God as creator, God as controller, and God as the conqueror, and then along with that confidence, not only is there the sovereignty of God, but there is the servanthood of man, where we say, Lord, now grant to your bond slaves that we may exalt Jesus, that we may extend the hand of God, that we may express the word of God. Tama natin ang panalangin natin, mga kapatid. Muli, anong makikita po natin sa pointers na yan? The servanthood of man. And then lastly, the consequences of mighty prayer. Acts 4 and simulan natin sa verse 31. And when they had prayed, the place were shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. So mga kapatid, ano ang naging consequence? Ano ang naging resulta ng pananalangin nila? Number 1, the Spirit is received. Acts 4:31, and when they had prayed, the place were shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they speak the word of God with boldness. Alam po natin yung kwento sa Acts chapter 2, na sila ay napuspos ng banal na espiritu. Pero pagdating sa Acts chapter 4, sila po muli ay napuspos. Ito po yung infilling of the Holy Spirit. Kasi meron na silang indwelling ng Holy Spirit. So talagang ang dumating na lang sa kanila ngayon ay yung infilling of the Holy Spirit. Ano po ang tinuturo sa atin nito? Hindi tayo dumidepende sa nangyari kahapon. Hindi tayo umaaksyon sa natapos na kahapon. Kung puspos tayo ng banal na espiritu kahapon, hindi po ibig sabihin ay puspos din tayo ngayon. We need to have a fresh feeling of God's Holy Spirit. Dapat day after day. Para maging effective, may kapangyarihan ang pananalangin natin para ito ay maging effective, para tayo ay sagutin ng Panginoon. Dapat tayo puspos ng banal na espiritu. May isa po tayong kailangang matutunan sa verse na ito. And when they had prayed, the place were shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they speak the word of God with boldness. Mga kapatid, bakit kailangan tayong mapuspos ng banal na espiritu? Hindi para gumanda yung pakiramdam natin, hindi para maipagyabang natin, mga kapatid, but to empower us. Acts chapter 1 and verse 8. But ye shall receive power. Tayo ay dapat mapuspos ng banal na espiritu pag tayo ay dedicated, committed na maging witness ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, are we committed to be a witness?
Mga kapatid, they were committed as servants. And the Bible says, and when they prayed, they were filled with the Holy Ghost. Ano pa po ang lesson na mapapansin natin dito? Aware sila kung kailan, kung saan sila napuspos ng banal na Espiritu. Mga kapatid, are we consciously filled with God's Spirit? Yung talagang aware tayo kung saan, kung kailan tayo napuspos ng banal na Espiritu. So, what are the consequences? Number 1, the Spirit is received. Number 2, the unity is achieved. Acts chapter 4 and verse 32, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul, neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they have all things in common. Mga kapatid, they were fused together. They became one. When the church prays, the Spirit is received, and that unity is achieved. Mga kapatid, pag nananalangin ang church, pag tayo ay puspos, meron tayong infilling of the Holy Spirit, meron tayong pagkakaisa na makakamit. May nabasa ako ang fellowship raw ay 2 fellows in the same ship. Hindi po ganoon ang turo ng Bible. Yun po ay yun po ay panlabas lang. Ang fellowship, ang koinonia na tinutukoy ng Bible ay, and the multitude of them that believe were of one heart and of one soul, neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things in common. Mga kapatid, si Jesus ay nasa sa inyo. Si Jesus ay nasa sa akin. Nagsasama-sama tayo dahil kay Jesus. One heart and of one soul. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kayo po ba ay nagagalak at tayo ay sama-sama ngayon? Ang isa sa mga pinakaayaw ng Panginoon ay makikita nyo sa Proverbs 6 verses 16 to 19. So, may mga binanggit po dyan si Solomon, pero tingnan nyo po yung last part ng verse 19. And he that soweth discord among brethren. Ayaw na ayaw ng kaaway na nagsasama-sama tayo. Kaya gumagawa siya ng paraan para hindi tayo umattend sa prayer meeting, hindi tayo umattend sa Sunday gathering, hindi tayo pumunta sa ating outreach, hindi tayo sumama sa mga fellowship, kasi ayaw nga ng kaaway mga kapatid na magsama-sama tayo. Paano natin makakamtam ang pagkakaisa? Pananalangin. Habang tayo ay nananalangin at hinahanap natin ang kalooban ng Diyos. Kung gusto nating manatiling magkaisa, kung gusto nating manatiling nagkakaisa at lubos na nagkakaisa ang ating simbahan, dapat talaga nating isagawa ang ganitong uri ng pananalangin. Kaya habang inaaral ko po itong lesson na to, so bahala na po ang church na mag-implement. I-suggest ko po sana na lahat ng men, bago mag-start ang service, manalangin para sa ating pananambahan. Yung mga choir members, manalangin. Yung mga instrumentalists, manalangin. Yung mga ushers, manalangin. Yung mga Sunday school teachers, manalangin. Kahit po yung mga cleaning committees, dapat manalangin. Tayo po ay mag-unite sa pananalangin. When the Spirit is received, when unity is achieved, and then number 3, the gospel is believed. And with great power, gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Mga kapatid, great power. Meron tayong kakayanan, meron tayong lakas na nanggagaling sa Panginoon na tayo ay magbahagi ng salita once na tayo ay nanalangin. Ano po ang ibig sabihin ng grace dyan? Greek word niya ay charis. Similar siya sa charisma. Favor, pleasure,
delight. Ito po ang kailangan ng simbahan natin. Magkaroon tayo ng karisma na makinig sa atin ang tao dahil binigyan tayo ng Panginoon ng kanyang biyaya. That's what we need in our churches today. Kapag ang banal na Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, tayo ay pinagsama-sama ng banal na Espiritu ng Diyos at merong pagkakaisa at isang kapangyarihan na nagsasanhi ng Ebanghelyo at para tayo ay paniwalaan pag tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo ni Jesucristo, dapat puspos tayo ng banal na Espiritu. Our first duty is not to preach the gospel. Ulitin ko po, our first duty is not to preach the gospel, but to be ready and worthy to preach it through prayer, real prayer. Mga kapatid, ano ang instructions ng Panginoon sa kanyang mga disipulo? Mag-stay kayo sa Jerusalem until dumating ang Holy Spirit. Acts chapter 1 and verse 4, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. And then makikita nyo pa sa Acts chapter 14. Ano ang ginawa nila habang sila ay naghihintay? Acts chapter 1 and verse 14. These all continued with one accord in prayer and supplication. Sa pananalangin and sa supplication, mga kapatid, habang sila ay naghihintay. And then dumating ang Acts chapter 2, the day of Pentecost, ni-ready nila ang sarili nila na tanggapin ang banal na Espiritu. For our conclusion, ano po ang purpose ng pinag-aralan natin ngayong gabi? Mga kapatid, sa mga naka-experience ng masagot ang panalangin, dating ang panahon, kung hindi pa ito dumating, dating ang panahon, ang pagsagot ng Diyos sa ating pananalangin ay magiging mas mahalaga pa kaysa sa anumang bagay ng mundong ito. Ang pamilya natin, ang kamag-anak natin, ang kakilala natin ay mapapahamak sa impyerno pag hindi tayo natutong manalangin at mag-witness. Ano po ang purpose ng pag-aaral natin? Ang buhay natin, ang tahanan natin, ang pamilya natin, ang simbahang ito, ang probinsya natin, ang rehiyon na ito, ang bansa natin, ang daigdig ay makikita ang kapangyarihan ng Diyos pag tayo ay natutong manalangin. Kailangan magkaroon ng kapangyarihan ng effect ang bisa. The confidence of mighty prayer, the commitment of mighty prayer, the consequences. Naway mga kapatid, mas naintindihan natin yung purpose kung bakit tayo nananalangin. Hindi lang tayo nananalangin sa kung ano man ang kailangan natin, yung mga pangangailangan natin mga kapatid. Pero primarily, kaya tayo nananalangin for us to have power so that we can be a witness. Tayo po ay manalangin.